Samatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ng pangaral ng munting channel nito sa iba't ibang panig ng buong mundo, maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Huli natin pasalamatan si Abayawa sa buhay na ibinahagi niya sa atin sa ating mga kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Marami pong salamat, Abayawa. Ngayon po ay October 7, 2025 at ganap ng oras 4:24 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli isang magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, ng kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral. Araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30. Dito po sa Facebook Live. Muli isang mabiyayang pakikinig po sa bawat isa at loobin po ni Abayawa na magbukas ang pinto ng pangangaral sa hapon pong ito sa bawat isang makakarinig ng ating pong pangangaral. Ang ating pong paksa sa hapon pong ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi na araw po ng Martes ngayon. No? At ang paksang ito ay hinggil po doon sa ating sa Roman 9:6 hanggang 15. No? Doon sa 6, sabi doon, tatapat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala sapagkat hindi lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. So, minsan pa natin pasalamatan si Abayawa sa pagkakataon sa buhay na binahagi po niya sa atin sa lahat ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo at maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Pasalamatan natin siya sa pagkakataon na patuloy niyang ibinabahagi na makagawa tayo ng kabutihan, una-una kay Abayawa, sa ating kapwa at maging sa ating sarili. Sa ating sarili na hindi na tayo magkasala, makagawa ng kasalanan sa Kanya. Yun po ang nararapat. At doon sa lahat po ng mga tao na nakakapakinig, nakakapanood nitong video nito. Saan man kayong dako ng mundong ito. Loobin nawa ni Abayawa kung paano niyang sinasabi doon sa ating paksa yung salitang pagpili. Loobin nawa niya na sino man ang nakikinig at nanonood sa hapon pong ito ay nawa yung pagpili niya ay sumainyo. Ano po? Magandang hapon. Lisa Indinibli Corsiga, Sister Vivian Bandojo Mana, Sister Gina Macar at Arnold Makoko, Sister Lolita Corsiga, Rosana Rose, Melchor Pasis, Brad Emiliano Umali, Juliet Umali, Sister Shirley Radarisa, Melchor Pasis, Joel Suela, Brad Sam Rotoni, Sister Loren Paulan Fernandez, Fortunato Juarez, Sister Joel D, Noli Tungkua, Leonardo Porciga, Brad Edmundo Umali, Lolita Porciga, Sister Vivian Bandojo Mana. Si Rosalie Bandojo ay kasamang nakikinig, wala siyang sige po. Sister Chris de la Cruz Kim. Gusto ko rin yung komento ni Sister Vivian kahapon hinggil ko doon sa komento niya from Cain at Abel, Esau, Jacob, and Ismael. Si Esau at si Jacob, kahit magkakapatid sila,
di sila pareho ng opinyon. Kumbaga, same puno, iba-iba bunga, pinagpala din po si Ismael, di po ba? Ito yung huli na ipinaalam lang sa akin ni Brad Emil kahapon. Sasagutin natin. Bakit din dito sa ating paksa? Tutuloy lang natin. Brad Wilfredo Bedes. Sama na po natin si Brad Pedro at Dominga Bedes. Jan Mercorsiga. Brad Nel Umali. Sister Cristina Juarez. Alas 4:29 na ang ating oras. Sama na po natin si Brad Pedro. Ano ang pagkakaiba noong si Cain, si Abel, si Esau, si Jacob, si Isaac at saka si Ismael? So anong naging tanong ni Sister Bilian is, pinagpala rin po ba si Ismael? Maaring pinagpala siya, kaya lamang hindi siya katulad ni Isaac. Yan, matutunghayan natin ngayon. Puntahan natin doon sa lumang tipan, para doon sa mga kapatid natin na hindi pamilyar dito sa kwentong ito. Sino ba si Ismael? Sino ba si Isaac? Sino ba si Esau, si Jacob, si Cain at saka si Abel? Dalawa, dalawang isang ina, dalawa, So mapapansin niyo dyan, yung isa nasa laman, yung isa nasa espiritu. Makikita natin dyan. So alas 4:31 na. Sige ho, sino po ba ang ating Sister Lori Calderon? Rosana Rose. Sige ho, puntahan na mo natin. Ito yung nakalagay sa Genesis 25. Bibigyan ko lang kayo ng konting background tungkol doon kay Abraham. Sa 1 hanggang 4, si Abraham ay muling kumuha ng asawa at ang kanyang pangalan ay Keturah. At ipinanganak niya sa kanya sina Zemran, Joksan, Medan, Median, Isbak at Shua. Si Joksan ay naging anak ni Sheba at Didan, at ang mga anak ni Didan ay sina Asurim, Litusim at Liumim. At ang mga anak ni Madian ay sina Epa, Eper, Hanok, Abida at Ilda. Lahat ito ay mga anak ni Keturah. So ito asawa ni Abraham. Si Abraham ay muling kumuha ng asawa. Ito ay pagkamatay ni Sarah na nakatala sa Genesis 23:1 hanggang 2 at Genesis 23:19. So siguro hindi mo masama yung pagkuha ni Abraham doon sa isa pang asawa pagkatapos ng kamatayan ni Sarah. Ang kanyang pangalan Keturah. Madaling kalimutan na si Abraham may pangalawang asawa at siya ay nag-anak ng 6 pang-anak sa magitan niya. Sa kabuuan, si Abraham ay nagkaroon ng 8 anak. Si Isaac kay Sarah, si Ismael kay Hagar, at ang 6 na ito ay kay Keturah. So si Isaac kay Sarah, si Ismael kay Hagar, ito yung katulong, at ang 6 na ito ay kay Keturah. Ipinanganak niya sa kanya sina Zemran, Joksan, Medan, Median, Esbak at Shua. Ang mga anak na ito ay maging ama ng magkakaibang mga tao. Halimbawa, ang mga Midianita ay nagmula sa Midian. Ang mga anak na ito ay sa magitan ni Keturah ay isa sa karagdagang pagpapakita na sa pag-aasawa ni Abraham kay Sarah. Ano man ang problema sa pagkamayabong na umiiral ay sa bahaling Sarah, hindi kay Abraham. At ibinigay ni Abraham ang lahat na meron siya kay Isaac. Datapot si Abraham ay nagbigay ng mga kaloob sa mga anak ng mga babae na meron si Abraham samantalang siya nabubuhay pa. Ay pinalis niya sila sa dakong silanganan kay Isaac na kanyang anak sa lupaing silanganan. Ibinigay ni Abraham ang lahat ng meron siya kay Isaac. Ibinigay ni Abraham ang kanyang kayamanan kay Isaac at ibinigay niya ang pangako na lupaing ipinangako sa kanya ng Diyos kay Isaac. Pinapunta niya sila sa silangan palayo kay Isaac na kanyang anak. Si Abraham ay nagbigay ng mga regalo
sa mga anak ng mga babae. Ang tanging gayong relasyon ay alam natin sa buhay ni Abraham ay kay Hagar. Genesis 16:1-4. Marahil ito ay sa pagtukoy din kay Keturah na nagpaalam sa atin na bagamat siya ay asawa ni Abraham, 25:1 ng Genesis, hinggil sa tipan na pangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang mga inapo. Hindi siya itinuring na katulad ni Sarah. Ang pagkamatay at paglibing ni Abraham, ito ang kabuuan ng mga taon ng buhay ni Abraham na kanyang ikinabuhay 175 taon na magagay na lagutan ng hininga ni Abraham at namatay sa mabuting katandaan. Isang matanda at puspos na mga taon at nalakip sa kanyang bayan at inilibing siya sa kanyang mga anak na sina Isaac at Ismael sa yungib ng Macpela na nasa tapat ng Mamre na parang ni Efron na anak ni Sohar na Heteo, ang parang na binili ni Abraham sa mga anak ni Het. Doon inilibing si Abraham at si Sarah na kanyang asawa at nangyari pagkamatay ni Abraham na pinagpala ng Diyos ang kanyang anak na si Isaac at si Isaac ay tumahan sa Berlahi, Lahay Roy. Pagkatapos ay nalagutan ng hininga si Abraham at namatay. Nawala si Abraham sa pinangyarihan bilang isa sa pinakamalagang tao sa banal na kasulatan. Siya ay binanggit ng 70 beses sa Bagong Tipan lamang. Si Moises lamang ay binanggit ng mas maraming beses sa Bagong Tipan, nasa 80 beses. Namatay sa isang mabuting katandaan, isang matanda at puno ng mga taon. Si Abraham ay nabuhay ng isang napakahabang buhay na 175 taon. Sa maraming sukat, ang kanyang buhay ay hindi perpekto, ngunit siya ay isang taong may pananampalataya na may tunay na kaugnayan sa Diyos na minarkahan ng kahangang pagsunod. Si Abraham ay isang tunay na kaibigan ng Diyos. Pangalawang Kronika 20, talatang 7, Santiago 2:23. Pagkatapos sa kamatayan ni Abraham, na pinagpala ng Diyos ang kanyang anak na si Isaac. Si Abraham ay isang dakilang tao, ngunit siya ay isang tao lamang. Ang gawin ng Diyos ay ipinasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Ngayon, ipinagpatuloy ng Diyos ang gawain ng tipan sa unang ipinangako kay Abraham sa pamamagitan ni Isaac. Ito ho yung buhay at mga inapo ni Ismael. Ito yung naging tanong ni Sis kahapon regarding kung pinagpala ba. Yeah. Pinagpala din po si Ismael, di po ba? Yan ang tanong ni Sis. So ito ngayon yung sagot, para ito ang mga talaangkanan ni Ismael na anak ni Abraham, na ipinanganak kay Abraham, ni Agar. Ang ina niya ay si Agar, na taga-Ehipto, na alilang babae ni Sarah. At ito ang pangalan ng mga anak ni Ismael ayon sa kanilang mga pangalan, ayon sa kanilang mga lahi. Ang pangalan ni Ismael ay si Nabahot, pagkatapos ay Kedar, Adel, Adbiel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Gitor, Napis at Kedema. Ito ang mga anak ni Ismael. At ito ang kanilang mga pangalan ayon sa kanilang mga bayan at kanilang mga pamayanan. 12 prinsipe ayon sa kanilang mga bansa. Ito ang mga taon sa buhay ni Ismael, 137 taon, at siya nilagutan ng hininga at namatay at natipon sa kanyang bayan. Sila'y nanirahan mula sa Habila hanggang sa Shur na nasa silangan ng Ito. Sa isang pagpunta sa Assyria, namatay siya sa harapan ng lahat ng kanyang mga kapatid. Dito pinangalan ang 12 anak ni Ismael sa napakaraming anak na lalaki na itatago ang kanyang pangalan ng pamilya. Si Ismael ay isang pinagpalang tao. Ito yung sagot. Pinagpalang tao, gayon pa man, hindi siya pinagpala bilang tagapagmana ng tipan na ginawa ng Diyos kay Abraham. 12 prinsipe, 137 taon ay natipon sa kanyang mga tao. Namatay siya sa harapan ng lahat ng kanyang mga kapatid. Ang lahat ng pagkalalarawang ito ay nagpapakita kung gaano kapalad si Ismael. Bagamat hindi niya tinanggap ang tipan ni Abraham, ang pagpapala at kamay ng Diyos ay nasa kanya.
Sa panahon naman ni Isaac, dito ay ito ang talang kanan ni Isaac na anak ni Abraham, na naging anak ni Abraham, si Isaac. Si Isaac ay may 40 taong gulang ng kanyang pakasalan si Rebecca na anak ni Bituel, na taga-Syria ng Padan Aram, na kapatid ni Laban na taga-Syria. Si Isaac nga ang nagsumamo sa Panginoon para sa kanyang asawa, sapagkat siya ay bahog at pinagbigyan ng Panginoon ng kanyang pagsusumamo, at si Rebecca na kanyang asawa ay naglihi. Si Isaac ay anak ng pangako, ngunit hindi niya madaling natanggap ang pangako. Natupad lamang ito sa pamagitan ng paghihintay at panalangin sa 6:12 ng Hebreo. Ang layunin ni Abayhawa ay para sa mag-asawa na matupad ang kanyang layunin na sila ang maging isa. Genesis 2:23-24, Mateo 19:4-6, Efeso 5:28-29, at 5:33. Sa pagsusumamo sa Diyos para sa kanyang asawa, nag-isip at kumilos si Isaac alinsulot sa kanilang pagsasama. Ang kanyang mga problema ay kanya rin. Ang panalangin ito, pinagbigyan ng Panginoon ng kanyang panalangin o kanyang pagsusumamo, at si Rebecca na kanyang asawa ay naglihi. Ang panalangin ito ay sinagot, ngunit 20 taon pagkatapos ng unang kasal ni Isaac at Rebecca, Genesis 25:20-26, ang kanilang pananampalataya ay nagpursigi sa panalangin na subok at inanyahan na lumago sa maraming taon. Gayun din, ito lamang ang mga anak na ipinanganak ni Isaac at Rebecca. 22-23. Ngunit ang mga bata ay nagpupumiglas ng sama-sama sa loob niya, at sinabi niya, kung maayos ang lahat, bakit ako ganito? Kaya't siya'y pumunta upang magtanong sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon sa kanya, 2 bansa ang nasa iyong sinapupunan, 2 bayan ay mahiwalay sa iyong katawan, at sa isang bayan ay maging mas malakas kaysa sa isa. At ang matanda ay maglilingkod sa nakababata. So, hindi pa, kumbaga nasa panpalangan, sinabi na ito ni Abayhawa. Sa pagdadala ng pagbubuntis ni Rebecca, nagkaroon ng kakaibang paggalaw sa kanyang sinapupunan na parang may isang pakikipagbaka. Habang hinahanap niya ang Diyos, kinausap ng Panginoon si Rebecca tungkol sa bilang ng mga anak na kanyang sinapupunan na sa kanilang kasirayan at sa kainatnan ng mga anak na iyon. So, 2 bansa ang nasa iyong sinapupunan, sabi. Si Rebecca ay mga anak ng kambal. Ang kambal ay bawat isa ay mga ninuno ng mga bansa. Ang isa sa mga anak na bansa ay magiging mas dakila kaysa isa. Ang nakababatang anak at ang bansang magmumula sa kanya ay mas dakila kaysa nakatatandang anak sa kanyang mga inapo. At ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. Iniutos ng Diyos na sa kaso ng kambal na anak na ito ang matagal nang itinatag sa pagsasagawa ng pribileyo para sa panganay ay itabi, at ang nakababatang anak na lalaki ay ituturing na may pribileyo sa kanyang nakatatandang kapatid. Sa karaniwang mga kaso, kinilala ni Abayhawa ang kaugalian ng kagustuhan para sa panganay at mas matanda. Ngunit, maaring guluhin ng Diyos ang mga karaniwang kaugalian at hierarchy upang isulong ang kanyang plano at layunin. Doon sa Roman 9:10-3, ang nakalagay ganito, at hindi lamang ito, kundi nang si Rebecca ay maglihi. Tingnan nyo ito'y Genesis, itong aking binasa, Kinote dito ni Pablo, At hindi lamang ito, kundi nang si Rebecca ay naglihi rin ng isang lalaki sa makatibagay sa ating amang si Isaac. Sapagkat ang mga anak ay hindi pa isinisilang ni hindi pa nakagagawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layunin ng Diyos ayon sa kanyang pagkahirang ay manatili hindi sa mga gawa, kundi sa kanya na tumatawag. Ibig sabihin yung pagpili na ang mga matanda ay maglilingkod sa kanya. Nasusulat, si Jacob ay iniibig ko, si Esau ay kinapupuutan ko. So, ginamit ni Pablo ang pagpiling ito kay Jacob kaysa kay Esau, bago sila isinilang bilang isang paglalarawan ng soberanong pagpili ni Abayhawa.
ang pagpili ni Abayhawa kay Isaac sa halip na kay Ismael. 21:8-13 ng Genesis. Kaya't ang bata ay lumaki at naiwalay sa suso, at si Abraham ay gumawa ng isang malaking piging sa araw ding iyon nang ihiwalay si Isaac. Nakita ni Sarah ang anak ni Agar na Ehipsyo na kanyang ipinanganak kay Abraham na nanunuya. Kaya sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng aliping ito ay hindi magmamana kasama ng aking anak sa makatidbagay kay Isaac. At ang bagay ay totoong hindi nakalulugod sa paningin ni Abraham dahil sa kanyang anak. Datapat sinabi ng Diyos, sabi mismo ni Abayhawa, huwag kang magalit sa iyong paningin dahil sa bata o dahil sa iyong aliping babae. Ano man ang sinabi sa iyo ni Sarah, dinggin mo ang kanyang tinig, sapagkat kay Isaac tatawagin ang iyong lahi. Di ba? So, napaganda, no? Ano nakalagay ho doon? Si Jacob, si Jacob ay minahal ko, ngunit si Esau ay kinapuotan ko. Malakyas 1:2-3. Inibig kita, sabi ng Panginoon, ngunit sinasabi ninyo, sa anong paraan mo kami inibig? Hindi ba kapatid ni Jacob si Esau? Sabi ng Panginoon, ngunit si Jacob ay aking inibig, ngunit si Esau ay aking kinapupuotan. At winasa ko ang kanyang mga bundok at ang kanyang mana sa mga tsakal sa ilang. Sana nakasusunod tayo, nakakasubaybay ho tayo. Ang ilang mga tao ay nagdududa sa pagiging patas ng Diyos na gumawa ng gayong pagpili bago ipanganak si Jacob at si Esau. Ngunit dapat nating turing ang pag-ibig at puot na binabanggit ng Diyos na may kinalalaman sa kanyang layunin sa pagpili ng isa sa dalawang ito upang maging tagapagmana ng tipan ni Abraham. Sa bagay na iyon, ang kagustuhan ng Diyos ay nararapat na ituring bilang isang pagpapakita ng pag-ibig kay Jacob at pagkapuot kay Esau. So, ang tunay na kaisipan sa Malakyas 1:2-3 at Roma 9:10-13 ay higit na katulad na tinanggap at tinanggihan kaysa kung paanong karaniwang ginagamit ng katagang mahal at kinapupuotan. Hindi kinasuklaman ng Diyos si Esau sa diwa ng pagsumpa sa kanya sa isang tiyak na buhay sa mundong ito o dun sa kabilang buhay. Sinabi ng lahat, si Esau ay talagang isang pinagpalang tao at sa ilang mga paraan ay mas mahusay kaysa kay Jacob, Genesis 33:4-9. Ngunit, tungkol sa pamana ng tipan, wastong sinabi na kinapupuotan ng Diyos si Esau at mahal si Jacob. Nakita ho ba natin o napakinggan ba natin? Yan ho yung sinasabing pagpili. Hindi katulad ng ating mga nakagisnan. Hindi katulad ng mga relihiyon na ating nakikita ngayon. Hindi ito katulad ng ating nakamulatan. Na basta ka na lamang sasapi, basta ka na lamang dadalo. Hindi ho eh. Merong pagpili. Gaya nga ho nung nasabi natin kanina, si Cain, si Abel, si Esau, si Jacob, si Isaac, si Ismael. Yung isa ay nasa laman, yung isa ay nasa espiritu. Katulad na lamang ni Cain at ni Abel. Di ba si Cain yung pumatay kay Abel? Katulad nung kay Esau at kay Jacob. Sino ba si Jacob? Ito yung story niyan. Sa Hebreo 12, sabi niya, pag-ingatan niyo na huwag makiapid ang sino man sa inyo o walang halaga ang mga bagay na espiritual. Tulad ng ginawa ni Esau. Ano ba yung ginawa niya? Ipinagpalit niya sa pagkain ng kanyang karapatan bilang panganay. Alam ninyo ang nangyari pagkatapos. Hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay. Ngunit,
ito'y itinanggi sa kanya. Bakit? Sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa, anuman ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Kahit pala nakiusap ka at umiiyak at lumuluha, wala na rin palang saysay. Alam niyo, itong ating binasang ito, maging aral sana sa ating nasa kapulungan ngayon. Kasi istorya na lang mo ito ng lumang tipan. Bahagi ito noong pagpapala. Yung sinasabing ang pagpili ni Abay Hawa. So doon pa lang makikita natin na hindi pala katulad talaga ito ng mga reliyon na basta pasok ka na lang ng pasok. Meron palang pagpili. Katulad nung nangyari kay Isaac. Kay Isaac at kay Ismael. Di ba? Pinagpala rin si Ismael. Kaya lamang hindi katulad ni Isaac. Ano ba ang pagpapalang nakuha ni Isaac? Siya ho kasi yung sa tipan, ibinigay sa kanya yung tipan, hindi kay Ismael. Di ba? So, doon pala makikita natin iba nga pala talaga yung pag-iisip ni Abay Hawa sa pag-iisip ng tao. Meron pala siya talagang iniibig at meron din siyang kinapupuotan. Ibig sabihin, hindi niya ibinigay yung tipan. No? At ganyan-ganyan din yung sinasabi dun sa Galacia. Tinanin nyo, yung paghahambing kina Hagar at Sarah. Ito yung nakalagay naman sa Galacia 4:21. Sabihin nga ninyo sa akin, kayong nagnanais na mapa sa ilalim ng kautusan. Hindi ba ninyo narinig ang sinasabi ng kautusan? Sinasabi roon na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, isa sa aliping babae at isa sa malayang babae. Ang anak niya sa aliping babae ay ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao. Ano yun? Laman. Diba? Ngunit, ang anak niya sa malayang babae ipinanganak bilang katuparan ng pangako ng Diyos, ito'y isang paghahambing. Ang dalawang babae larawan ng dalawang kasunduan, ang isa ay tipan sa bundok ng Sinai na kinatawan ni Hagar, ang alipin, at ang kanyang anak na pawang mga alipin. Si Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai na nasa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem, sapagkat siya'y pagkaalipin. Ulitin ko, si Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai na nasa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem. Bakit? Sapagkat siya'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga mamamayan. 26. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit, nasa taas, ay malaya. Siya ang ating ina. Ayon sa nasusulat, magsaya ka o babaeng hindi magkaanak, humiyaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakararanas ng hirap sa panganak, sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo'y mga anak sa pangako, hindi si Ismael. Nakuha niyo ba yun? Pero yung iba talagang proud na proud kay Ismael. Hindi naman siya yung binigyan ng pangako ni Abay Hawa, kundi kay Isaac. Di ba? Mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo mga anak ay sa pangako. Kung nung una, ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay inuusig ng ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao, laman. Gayon din naman ngayon. Ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan, palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana ng anak ng malaya. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin, kundi ng malaya. Ganda ng istorya, no? Alam niyo ba kung mayroong kalamang talagang banal na espiritu?
Itong ating napakinggan ngayon, makikita niyo, talagang merong nasa laman at merong nasa espiritu. Hindi lahat ng tao ay merong espiritu o banal na espiritu. Hindi lahat. Niisip lang kasi ng marami. Kasi nakikita nila yung panglamang aspeto. Masaya sila. Di ba? Pero ang totoo, wala pala doon. Yung pagkapili, may bayawa. Doon dapat. Kaya lang, hindi nga talaga nakatingin doon ang mga tao, kundi doon sa panglaman. Ayan, maliwanag yung sinasabi ni Pablo. Yung sabi niya, mga kapatid, sabi niya to sa mga kapatid sa Galacia, tulad ni Isaac, tayo mga anak ayon sa pangako. Kung nung una, pinanganak ayon sa Espiritu, inuusig na ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao, gayon din naman ngayon. Ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan, palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagat ang anak ng alipin hindi dapat makibahagi sa mana ng anak ng malayo. Ang sakit pakinggan, ano? Masakit pakinggan, pero mo, hindi binigay sa iyo yung mana. Di ba? Sa iba. So, ganun din. Yung iba kasi, iniisip nila, bakit katulad halimbawa ng INC na kiniklaim nila na sila lamang ang maliligtas. Pero ang totoo, hindi pala. Claim nyo lang yan. Opinion nyo yan. Haka-haka nyo yan. Aral nyo yan. Pero pagka tinugaygay na natin ang kasulatan, dapat may pagpili si Abayawa doon sa lahat ng kanyang pamamanahan. Di ba? May pagpili. Hindi pala tayo Hindi rin tayo. Ibig sabihin, kahit tayo ngayon nasa kapulungan, lahat, sana nga sa lahat na ngayon nasa kapulungan ngayon, maging tagapagmana na. Ang problema lamang, yung ating paksa. Matindi yun, yung paksa natin. Ano yun? Yung nasa 6 ng Roma, datapot hindi sa ang salita ng Diyos na uwi sa wala, sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel, mga taga-Israel. Pero mapalad tayo, mga kapatid. Kung tayo ay tumutupad, pero yung pangako nasa atin pala, wala doon sa lahat ng iglesia. Alam mo yung salitang iglesia? Foreign words nung unang siglo. Wala niyan. Yung salitang iglesia na kiniklaim ng marami ngayon. Noong 18th century, 19th century, 20th century, at saka 21st century, na di umano, kiniklaim nila sila yung tunay na iglesia, di ba? Sila yung iglesia, sila yung tinubos. Kiniklaim niyo yun na kayo yung tinubos. Pinili ba kayo? Yun yung magiging tanong doon. Doon dahil may pagpili Di ba? Pero pinili si Isaac kaysa kay Ismael. Pinili si Jacob kaysa kay Esau. Di ba? O si Abel. Mas pinili ni Abiyahawa kaysa kay Cain. Nakita niyo ba yung comparison? Di ba? Tatandaan natin, lahat ng pinili ng mga yan, lahat ng pinili ni Abayawa, may pagsunod lahat. Kaya dapat nating makita sa ating buhay. Ayan mga kapatid, yan ay halimbawa na ang pagpili yung pagtawag ni Abayawa ay hindi katulad ng ginagawa ng relihiyon. Kaya nga hindi tayo, diba, sa relihiyon, katakot-takot na leaflets, anyayahan ka, katulad ng saksing Jehovah, nagbabahay-bahay, na para bang niyayaya mo sila doon sa kanilang charts. Diba? Sa atin, nag-aantay tayo Nag-aantay tayo noong sinasabing mga pinili ni Abayawa, malagay sa kapulungan. At pakanin. Diba? Gaya nga ako nangyayari sa akin. Di ba, tuwing umaga ako naglalakad dyan dito sa amin.
Diyan sa may, pero kasi cemetery ho dito na pampubliko eh. Pero parang itsura ng private. Pag nagbukas si Abay Hawa ng pinto ng pangangaral, talaga nakangaral ho. Pero nyo, kahit naandun ako sa pero mo, naandun ka sa cemetery, meron kong pinangangaralan. Di ba? Ang sarap. Nakakapangaral ka. Na ibabahagi mo yung salita ni Abay Hawa. Di ba? Ang sarap. Ang sarap ng pakiramdam mismo. Ikaw mismo, makakaramdam mo nun. Pero kung halimbawa, mananatili tayong taga-pakinig at taga-panood lamang, tingnan ninyo, parang boring. Di ba? So yun doon sa ating kapatid na nagtanong kahapon, hindi ko nakita pinaalam lang sa akin. Sana ho nasagot. Pinagpala rin si Ismael, kaya lang hindi katulad ni Isaac. Yung kanyang tipan na kay Isaac, wala kay Ismael. So ibig sabihin, kung si Isaac ang binigyan ng tipan, yun, nandun yung pagpapala. Diba? Yung pagpapalang espiritual. Sabi ni Sister Vivian Mana, ang lahi po ba ng mga Arabo ay galing kay Isaw? Ang dami kasing mga opinion hinggil dyan sa lahi ng mga Arabo. Mga kay Ismael pa nga, kay Isaw pa. Ganito na lang, para mas hindi natin, kasi minsan, bakit pinoproblema pa natin yung lahi nila? Ito yun. Nung una, walang nakalagay talaga yung salitang Arabo. Merong nakalagay isang letra Arab. Sa Tagalog pa, pangalan pa. Hindi yung bansa, o hindi yung mga lahi, So, ibig sabihin lamang, ang pinangalan talaga sa kasulatan is Israel. Pero kung titingnan natin, Hito, yung mga kalapit na bansa niya, andyan na nga yung mga Arabo, mga Muslim. Hindi lahat ng Arabo ay Muslim. Hindi lahat ng Muslim Arabo. Mahalaga na malaman na hindi lahat ng Arabo ay Muslim, hindi lahat ng Muslim ay Arabo. Samantalang ang karamihan ng mga Arabo ay Muslim, marami ding mga Arabo ang hindi Muslim. Gayun din, mas maraming hindi Arabong Muslim sa mga bansang gaya ng Indonesia, Malaysia, kaysa sa bilang ng mga Arabong Muslim. Ikalawa, mahalagang tanda na hindi rin lahat ng mga Arabo ay namumuhi dun sa mga Hudyo, o lahat ng mga Hudyo ay namumuhi sa mga Arabo at Muslim. Di ba? So, yan ang naging, kumbaga, salit-saling sabi na lahi po ba ng mga Arabo ay galing kay Isaw? Ayun. Yung lahi po ba ng mga Arabo ay galing kay Ismael? Ayun. So, wala na tayo doon. Kung anong naging lahi nila, kung kay Ismael man o kay Isaw man, ang mahalaga yung lahi ni Israel. Bakit? Kasi yun yung binigyan ng tipan. Yan ang mahalaga doon. So ngayon, sa panahon natin, ang bagong tipan, base doon sa Colossus 3. Sabi doon, 11. Doon ay hindi maaaring magkaroon ng Grego at ng Hudyo, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng sita, ng alipin, ng laya, kundi si Kristo ang lahat sa lahat. O yun yung maliwanag na sinabi ni Pablo dun sa bagong tipan. So wala na tayo dyan. Alam niyo kung bakit? Mas masarap na, kasi yung iba ang ginagawa nila sa sarili nila, lalo na yung mga nangangaral ginagawa nila sa sarili nila na intelihente, matalino, pero pagka inugat mo na sa kasulatan, wala naman pala yung mga pinagsasabi nito. Katulad nun, pinalutan. Si Ismael ay lahi ng mga Muslim. Si Isaw ay lahi ng mga Arabo. Pinalutang nila yan, pero wala kang mababasa talaga kung saan ang galing. Meron nakalagay dyan, Ismailita.
yung lahi ni Ismael. O may nakalagay na gano'n. Di ba? Pero yung sasabihin mo na ito ay Arabo, ito ay Muslim, wala eh. Miski nga yung salitang Muslim, wala. Wala kang mababasa. Tama niyo po ba yun? So, hindi na tayo dapat padala dyan sa mga panglaman. No? Yun sabi ni Sister Lilian. Toda rada. Salamat din, sis. So, yun. Muli, maraming salamat doon sa lahat po ng ating mga viewers. At sana, ayun, nasagot yung ating mga naging katanungan. No? Ayan, aking na lang yung mga kapatid na na lang yung mga kapatid. Ayun. Meron tanong din si Sister Maria. Sabi ni Brad Emiliano, yun din ang tanong ni Sis Maria, bro, tungkol naman sa mga taga Middle East, kung ano raw ang lahi nila. So, ipinilalabas nila, sila ay Muslim, Islam, so, ilagay na lang natin sila sa ganon. So, ang mahalaga doon, ang mahalaga sa atin ngayon, bilang tayo, kasi kung sasabihin natin, kilala ba nila si Abay Hawa? Kasi kung hindi na pinag-uusapan ngayon yung lahi. At saka ni isa. Kung hindi nila kilala si Abay Hawa, parang katulad lamang yan nila Cain, nila Esau, at ni Ismael. Sila. Ano man lahyo. Ano yun? Panglaman. Yung pangako ni Abay Hawa nandun sa mga tao na pinili niya. Di ba? Yun yun. Kumbaga, kung tayo pinili ni Abay Hawa, ang mapalad tayo. Kung sila, katulad sila ni Esau na kinapuotan niya, doon mangyayari yun. Di ba? Sa atin ngayon, ang atin ngayon, kung tayo ay kung pinili tayo, ay mapalad tayo. Pero dapat meron tayong ginawa. Yung bang palitan man natin yung pagkakapili sa atin. Pero mo, isa ka sa 8.2 billion na populasyon sa buong mundo. Isa ka. Ganong galak, ganong kasiyahan ang nasa isip mo kaya napiliin ka dun sa billion-billion. Siguro dun sa iba na wala lang. Ako iba. Iba yung naging pakiramdam ko dyan. Pero mo, napakabuti ni Abay Hawa. Kaya, kung ano yung nakikita ninyong ginagawa kong pangaral, kahit saan. Yung init, kahit saan na may pagkakataon na binuksan ni Abay Hawa yung pinto ng pangaral, kahit saan nung dako. Talagang nangangaral ako. Sinishare ko yung ating FB page. Ito, sinishare ko ito. Sa kaalaman ng marami. Baka iniisip lang ng marami na dito lang tayo. Hindi ho. Pag may pagkakataon ako na makapangaral, talagang nangangaral ako. Hindi lamang dito. Ayun. Meron tayong napangaralan. Loobin nawa ni Abay Hawa. Sa kanyang katandaan. Parang katulad lang nila Brad Pedro at Sister Dominga. Sabi mo nga sa kanya, kausap ko kanina, sabi ko, mapalad kayo pagka binuksan ni Abay Hawa at nakonberte kayo. Meron nyo sa inyong katandaan, 72. Napakapalad nyo pagka kayo binuksan ni Abay Hawa. Sige ho. Teka. At ako ay sino-sino po ba ang Brad Jesse Juarez. Pero ang biyaya dyan bro ay tinanggal ni Abay Hawa yan sa bagong tipan. Ultimo nga physical na mga utos niya sa lumang tipan. Kaya mapalad tayo ngayon dahil sa utos sa atin na spiritually na Kaya nasabi ko, napakapalad natin. Biro mo yung ibinigay sa atin, hindi katulad doon nangyari sa lumang tipan. Di ba?
Sister Vivian Bandoma, in general po yung question. Okay lang yan. Tama talaga yan. Pag meron din lamang tayong tanong na makikinabang ang nakararami, mas maganda yan. Sino pa ba? Brad Jesse Juarez. Bibian Bando Umana, kung si Abay Yahawa, Brad, is all-knowing God, He knows His self-today and tomorrow, before and after. Sinadya niya magalit kay Esau at Ismael. O naman, lahat kasi sis, bago palikain itong mundong ito, alam niya na ang mangyayari. Hindi naman nangyari ito na para bang walang plano, wala. Hindi, lahat ito, bago palikain ang mundong ito. Alam na niya kung sino yung kanyang pipiliin, alam niya na kung sino yung hindi niya pipiliin. Kaya nga, kung isa tayo dun sa napili, ay napakapalad natin. At sana yung pagiging mapalad natin, gantihin natin. Ibalik natin kay Abay Yahawa sa paglilingkod sa Kanya at kung ano yung pwede nating ipaglingkod sa ating kapwa. Hindi ba? Brother Milan Mali, kung hindi mo kilala at di ka kilala ni Abay Yahawa, bro, pwede po ba silang masabing kabilang sa mga hintil na mga walang Diyos? 2:12. Ganun na mangyayari. Na hindi mo siya kilala eh. Di ba? Walang tipan, walang pangako, walang Diyos. Kung hindi ka pinili, pero kung pinili ka, halimbawa, katulad ni Pablo, laging si Pablo ang hinihalimbawa ko. Bagamat naging siya ay manguusig ng kapulungan, pero sa patotoo ni Pablo, ibinukod siya sa tiyan pa lang ng kanyang ina. Di ba? Ganon din naman tayo eh. Isang malaking katotohanan niya na bago pa tayo, ibinukod na yung kanya. Kaya kung nakita na natin sa ating sarili yung paglilingkod kay Abay Yahawa, isa ka sa binukod. Pero kung ikaw, wala kang pagmamahal spiritually, puro panlaman ang nasa isip mo, baka hindi ka kasama doon sa ibinukod, doon sa pinili. Mabigat yun. Para nangyayari lamang ngayon, di nakikisaw-saw ka na lang, nakikipakinig, nakikipanood, wala kang ginagawa eh. Ha? Di ba? Tinuloy yung ginawa nilang pangaral ng mga alagad. Si Pablo, nakita niyo yung sigasig nila? Aktibo, ang tawag ko doon. Yung aktibo ka spiritually. Di ba? Minsan ang tao, kumbaga, busy siya doon sa bagay na panglaman. Aktibo siya doon sa gawaing panglaman. Pero pagdating sa bagay na spiritual, passing. Di ba? O sana po, nabagit ko na lahat ng ating mga kapatid. Ayan. Sige po. At loobin po ni Abay Yahawa bukas. Ituloy po natin itong ating paksa. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abay Yahawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari. Ngayon, sa kaunanahang panahon ngayon at magpakailanman siya naman. Patuloy tayong ingatan, gabayan at pagpalain, higit sa lahat sa bagay na pang-spiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras na at araw na ating nilalagi sa mundong ito. Muli maraming salamat sa lahat po ng ating mga viewers. Salamat sa lahat po ng mga nakikinig pagkatapos ng ating live, after live at nanonood. Maraming salamat. Parang nasiglawan po si Brad Ezekiel. Hindi ko lang yata na banggit. Sige. Maraming salamat. Loobin po ni Abay Yahawa, bukas ituloy po natin sa ating ikalawang bahagi.
Muli, salamat po sa lahat. Doon sa nasishare natin sa lahat ng mga hindi natin kilala, sana loobin ni Abay Yawa. Baka mamaya kabilang din pala kayo doon sa pinili bago pa tayo silang. Sana makita nyo na habang may pagkakataon pa. At makapaglingkod tayo, sama-sama tayo makapaglingkod kay Abay Yawa. At ipakita natin yung pagmamahal sa ating kapwa habang may pagkakataon. Hindi lang sa salita. Kasi madaling sabihin yung salitang, mahal ko yung aking kapwa, brad. Kaya lamang wala akong sa gawa. So yun po mga kapatid. Muli, isang magandang hapon po sa ating lahat.